Okay. So, game. So, tayo ay magme-measure muna ng forecasting error. So, upo muna ako ha. So, ang motivation natin, wait lang, check ko lang ulit. Hello, hello. Parang nagbablog lang. Chine-check lagi. Okay. So, yan. Nasaan na nga ba ako? Forecasting error. So, ganito. So, bakit kailangan natin yung forecasting error? Dapat pag magtuturo ka, bigyan mo agad sila ng reason kung bakit gusto nilang matutunan. Bukod sa part siya nga ng exam, may underlying factor bakit kailangan matutunan yung forecasting error. So, kung meron akong halimbawa ay ito'y test data ko na, no? Tapos gumamit ako ng dalawang model. Halimbawa, ito yung prediction ng unang model. Halimbawa, model A. Tapos ito yung prediction halimbawa nung... Ulitin ko. Pwede nga pala ditong may kulay. Ba't di natin ginagamit? Okay, so halimbawa ito ay model A. Pwede nga palang may kulay. Tapos halimbawa ito ay model B. Medyo magkakulay. Sige, okay lang. Okay? So visually, halimbawa yung nangyari, ito yung actual actual. So kapag nagte-test na tayo ng model, kung graphical figure lang yung pwede mong silipin, paano mo masasabi na yung A is better than B? Halimbawa, ito ay EWMA. Halimbawa lang Tapos yung model mo ay DES, Double Exponential Smoothing. Paano mo masasabi, halimbawa, dito sa case natin, na mas magaling mag-forecast o kaya mas maganda yung fit ng model A kaysa dun sa model B? Kung graph lang yung basihan. Mahirap, di ba? Pero kung ganito lang naman yung picture, halimbawa ito yung model A, tapos ito yung model B, definitely madali siyang makita. Pero hindi ganun nagwo-work sa totoong buhay. Minsan, halos mag-overlap na lahat ng mga model dun sa actual na nangyari. So, ang question ko ngayon, paano mo ngayon ma-identify kung graphical lang? I-zoom in mo siya ng 6,000 times para lang makita. Wherein, kahit i-zoom mo siya halimbawa ng 10 times, hindi mo pa rin siya makita. So, ang gagawin natin, which is pinaka-importante din sa time series, is paano natin i-evaluate yung model. Sa madaling explanation, parang beauty pageant lang to. Parang beauty pageant. Candidate A, candidate B, candidate C. So, meron tayong mga criteria. Pag beauty pageant, swimsuit, long gown, question and answer, minsan may talent portion pa. So, hindi ka naman fan ng beauty pageant, alam mo, Siyempre, kailangan natin makasunod sa nangyayari. Okay? Pina-follow ko kasi si Emma Tiglao, si Catriona Gray. Nakakatuwa kasi si Emma Tiglao tsaka si Gacha Bell. Gacha Bell ba yun? Yung runner-up niya. Napaka-cool lang nila para silang mga hindi beauty queen. Ang kekengkoy ng nila, ng mga vlog. Parang hindi mo kikitaan na beauty queen silang magkikilos. Ganyan yung maganda. Okay? So, may criteria. So, sa time series forecasting, may criteria din tayo para malaman natin kung sinong pinakamaganda. Na hindi ko lang titingin sa mata, halimbawa, sino bang pipiliin ko? Yung Miss Universe 2024 o 2025? So, sa unang tingin, ang pagja-judge kasi minsan may subjectivity na tinatawag. May bias ba tayo? Parang sabihin may bias. So, may mga bias kasi tayo. Minsan, yung pagiging objective, nawawala minsan. Ito yung sa totoong buhay, Huwag na tayong lumayo sa iba't ibang klaseng promotion. Minsan, ikaw yung top 1, pero ang pipiliin nila yung top 24. Kasi, inaanak daw nung HR, yung anak ni top 24. May pinagsamahan sila. Okay? So, pag ganun,
Subjectivity yun. Hindi yun objectivity. Kasi kung objectivity lang ang basihan, kung yung ranking lang mismo. So, ang gagawin natin sa forecasting error, wala tayong subjectivity. Kailangan maipakita natin through the numbers, alin sa dalawa yung mas accurate. Okay? So, again, disclaimer, wala tayong perfect na forecast. Pero minimeasure pa rin natin yung accuracy. Bihirang-bihira maka-experience tayo ng 100% yung magiging accuracy natin. Bihirang-bihira yan in terms ng time series. So, pipilitin pa rin nating evaluate yung mga time series model. So, ang gagawin natin, instead na visual, ito lang yung kakaiba, quantitative. Halimbawa, yung isang model ay 0.1, yung isang model, ang grade niya ay 0.2. Kasi pipiliin ko. May mga model, the lower, the better. May mga model, the higher, the better. So, evaluate natin. 4 lang naman yung main category. Ito lang yung pinagmulan lahat ng time series forecast modeling evaluation. Maaaring makakita kayo ng mas marami pa, pero ang magiging basis lang natin is 4 lang muna. Ito yung sinasabi kong criteria. Para ma-evaluate ko yung time series model, meron tayong 4 na criteria. Okay, maaaring maganda yung isang model ko sa 1, 2, 3, sablay siya sa ika-4 na criteria. Yung kabilang model, magaling lang siya sa isang criteria, then sablay siya sa 3. Okay, paano sir kapag tabla? Hindi pa rin. May makukuha at makukuha ka pa rin. Pababaan nga tayo ng numbers. Nagtabla sila. Pero, mas mababa naman yung numbers nung isa. Kung yun yung basis natin, di yun pa rin yung pipiliin natin. Quantitative. So, bakit daw tayo nagme-measure ng error? Para mapili natin, alin ba yung model na gagamitin ko? Sa prelim exam, anong model gagamitin ko? Binigyan ako ni sir ng time series na dataset. Ako'y set A. May sarili kayong time series. Ako'y set B. May sarili kayong time series. Set C, set D. Sa set A, halimbawa, ang pinakamaganda ay EWMA. Sa set B, halimbawa ay DES. Sa test C, halimbawa ay TES. Sa D, halimbawa ay ARIMA. Aabot tayo ng ARIMA. So, maaaring ganyan yung sagot. By the way, ganyan exam natin, laging 4 na set. Hindi ito sa lecture. Ito'y sa lab. Kasi magkakatabi kayo sa lab eh. Okay? Sir, open notes ba sa lab? Yeah, sure. Why not? Coconut. Open notes. Sir, ilang item lang ang prelim exam natin sa lab? 3 lang. Ganyan lang ako magpa-exam sa lab para mabilis kong ma-checkan. Hindi ko na dinadamihan. Okay? Sir, nagsi-zero ka ba sa lab? No, definitely hindi. Kasi ang laking humatak pag nag-zero sa lab. Gusto niyo ba ganon? No. Hindi. Halimbawa, 3. Halimbawa, mali yung sagot. Pwede na halimbawa, 0.5 out of 3. Pero definitely hindi siya 0. Siyempre, nandun ka rin, gumanap ka rin naman eh. Bibigyan mo din ng grade yung effort. Okay? So, ganyan. So, model selection, hindi tayo mag-uumpisa sa EWMA. Definitely, hindi tayo maggagamit ng EWMA. Gagamit din pala kasi simple exponential smoothing is EWMA. So, mag-uumpisa ako sa exponential smoothing. Single, double, triple, ARIMA, SARIMA. So, maaaring 5 lang yung model na gagamitin natin. So, pili lang tayo doon. Pero kung may idea ka na ng best practices sa mga model, may trend, pero walang seasonality. Ang gagamitin ko ay, kung exponential smoothing, may trend, walang seasonality, anong shoot? Double. Tama. May trend, walang seasonality. Gagamit ako ng double exponential smoothing. Walang trend, walang seasonality. Kung pinagagamit ko lang exponential smoothing, gagamit lang ako ng simple o kaya single. May trend, may seasonality, anong gagamitin ko? TES. Pero ang catch dito, hindi laging ganun yung case. Na kahit may trend siya at saka may seasonality, is laging best yung triple exponential smoothing sa given dataset. Minsan, nagpe-perform yung double. Kahit may seasonality ka, lalong-lalo na kung ang seasonality mo is hindi well-defined.
Kaya nga tuturuan ko kayo ng forecasting model para hindi kayo nanghuhula na ngayon. Para meron kayong isasampal sa mukha ko na, sir, tama ako, tingnan mo yung numbers. Sampal mo sa mukha ko na mas maganda yung model na pinili mo. Kasi may basis tayo Hindi tayo manghuhula. Kasi kita mo na agad na mas maganda talaga yung model as compare lang sa graph. Sinabi ko na yan, risk management. Wag na nating elaborate. So, key measures ng forecasting error. Sige, upo muna ako. So, kung nakakaintindi ulit kayo ng equation na yan, alam nyo kung ano yung ibig sabihin yan. So, sample, halimbawa, meron akong 10, halimbawa, actual, tapos ito yung prediction o kaya forecast. So, halimbawa, ito yung 12. So, ano lang gagawin ko? Absolute value ng actual at saka ng predicted. So, ibig sabihin ito ay 2. Negative 2 yan, pero naka-ano siya naka-absolute. Tapos, summation ng from I hanggang N. Ilan ba yung data ko? Di isa lang. Tama ba? Halimbawa, naging dalawa ako. Halimbawa, ito ay 11. Tapos ito ay 10. Ay di ito ay 1. So, paano ko kukumputin halimbawa yung MAE? Based lang dito sa formula, based lang sa pagbasa mo ng formula. Sabi ko nga, yung mga BS Math, alam nila kung anong gagawin. Pag pinakitaan mo lang sila ng formula, alam nila kung anong gagawin dyan. Pag engineering kaya. Ano ibig sabihin yan? So, ang gagawin ko lang, 2 plus 1 divided by 2. Yun yung magiging MAE ko. Mamaya ipapakita ko naman yung detailed computation. So, ang unang criteria natin, swimsuit criteria. Sabihin ko ng swimsuit, beauty pageant para madaling intindihin. Absolute difference nung actual at saka nung predicted value. Nakita nyo naman paano ko ginagawa. Tapos, sabi nga is mean di averaging. Kung ilan yung data natin, tapos ilan yung prediction. So, ibig sabihin, ang denominator ko dito ay 3. Nung difference nilang dalawa. 2, 2, 2. Dito ay 6 divided by 3. Di yan ay 2. Yun yung aking MAE. Ganun lang kasimple. Okay? Summation ng chorba. Basta. Mean absolute error. Very straightforward. Ina-average ko lang. So, anong mini-measure natin? Gaano kalayo yung prediction natin, same units, doon sa actual values na nangyari. So, ganito lang ginagawa natin. May test data ka. Ito yung prediction. Gaano kalayo lang ito? Mini-measure natin. Halimbawa, ito ay 10. Halimbawa, ito ay 9. Gaano kalayo? Di 1 unit off yung prediction natin. Pero maraming points. Iisa-isahin natin. Kung may 500 points ka, di may 500 ka din na i-compute kung gaano siya kalayo. May point na nag-overlap. Di tama yung prediction minsan. Pero most of the time, sablay. Sabi ko nga, wala namang accurate na na forecasting model talaga. Bihirang mag 100%. Kasunod na category. Baway long gown competition. Mean squared error. So, ang gagawin mo lang ganito. So, halimbawa, 10 minus 12. Di negative 2. Ini-square lang natin. Ina-amplify natin yung error. Bakit magandang i-amplify yung error? Mas malaki yung amplification ng error, lalaki yung value. Ang ginagawa ng MSE, pinapunish natin kapag lumaki yung error. Pag lumaki yung error, bibigyan natin siya ng malaking penalty. Ibig sabihin, anong tawag dito? Nako-compound yung error para bang pinapalaki natin yung issue. Sa isang relasyon, minsan, simpleng-simple lang ang dapat usapan. Mean absolute error lang dapat. Wala na. Pero itong kapartner mo, lahat issue. Ina-amplify niya. Ini-square niya. Hinahalongkat niya yung na-late ka sa date ng 10 years ago. Ikaw nga, na-late ng date natin, first date pa naman natin, 10 years ago. Sus ko, 10 years ago, let it go. So, ina-amplify natin. Okay? So, halimbawang ganon. Okay? So, ina-amplify natin yung issue para makita natin kung gaano kalaki yung error na ginawa mo 10 years ago. Yun yung ibig sabihin. May point din naman. So, pinakita ko na yung computation. So, ganun din. So, sabi dito, mas na-highlight dito yung pagkakamali mo.
Kasi ina-amplify natin eh. So may gamit. Hindi ba pwedeng MAE na lang, sir? Hindi. Kailangan silipin mo siya sa apat na, para sa experience ko, ano? Kailangan silipin mo siya sa apat na category bago ka mag-decide na siya yung pinaka-best na model. Hindi pwedeng sabihin na nag-test ka lang ng MAE. Nag-decide ka na siya na yung pinakamaganda. Hindi. Ganyan tayo mga boys. May checklist tayo ng gusto nating karelasyon. Anong level ng kagandahan? Diba? On the scale of 1 to 10. Mabait ba siya? Ano? Kung gusto mo hindi mabait, gusto mo wild, doon ka sa number 2 lang. Kasi preference mo yan eh. Ayoko nang masyadong mabait, doon lang ako sa 5. Ayoko nang mahinhin, doon ako sa 1. Gusto ko wild. So, ganyan. So, iba-iba tayo. Sabi ko nga. Then, kasunod. Ito yung may pinakamadaling intindihin. Sa totoo lang. Ano? Sa lahat ng criteria, ito yung pinakamadaling intindihin. Very straightforward. Ano, pag sinabing ayaw ko, ayaw ko. Pag sinabing gusto ko, gusto ko. No ifs, no buts. Okay? Very straightforward. Ayaw ko nga eh. Tapos pag i-explainin mo pa ako. Basta ayaw ko. Straightforward. Madali siyang i-express as a forecast error. Kasi based siya sa percentage. Yung una kasing value, wala tayong baseline. Ano bang baseline natin dun sa MAE at saka sa MSE? Wala. Dito meron tayong baseline. Yung 100%, siya yung pinaka worst. Baligtad ito ha. Ang mini-measure natin error rate. Kapag ang sagot mo dito is 3%, ibig sabihin, ang accuracy ko is 97% accurate yung aking model. Kasi 3% lang yung error. Ang mini-measure natin dito yung pagkakamali. Kapag lumabas ang value mo is 3%, ang accuracy niya is 97%. Yun ang ibig sabihin. Kapag ang error rate mo lumabas is 98%, ang accuracy mo ay 2%. Baka sabihin mo, lumabas, yes, 95% yung error rate. Accurate. No. Kabaligtaran. Ang mini-measure dito is yung percentage error. So sabi, ito ay madaling intindihin. Very kung sa relationship, napaka-expressive niya. Madali mong maintindihan yung mood niya. Pag nakasmile siya, ibig sabihin ay masaya siya. Meron kasing ibang ninajowa ko, kahit naka-smile siya, magpapaalam ako, magiinom ako, naka-smile siya, sige. pero iba yung smile niya. Parang ayaw kanyang paalisin. Sige. May laman eh. Okay? Expressive siya, pero in a wrong way. I-smile siya, pero deep inside, sige, subukan mo lang. Ay, hindi na lang pala. So, ganyan. Okay? So, very expressive. Madaling intindihin. Then, may kapatid yung MSE. MSE. Ang gagawin mo lang sa MSE, kung na-compute mo na yung mean square error, ibabalik mo lang sa square root niya. Parang utitaan, Pinalaki mo, inamplify mo, tapos ibinalik mo. Pero may gamit siya. So, din ang benefits. So, again, ang MSE, pine-penalize natin yung large error. Pero, hindi siya nagiging interpretable kasi kino-compound mo eh. Para maibalik mo siya sa pinaka-natural form niya, i-square root mo siya para madali siyang intindihin. Kumbaga ay may topak, pero kuha mo yung kiliti niya, ibalik mo sa root mean square error. Okay? So, yun yung simpleng explanation. So, 4 lang. Ulitin ko lang ulit. MAE, mean absolute. So, gagamit ako ng MSE. Madaling yung mapa, madaling tandaan. Music, art, PE. Or something. Then, yung meron tayong RMSE. Kung anong sagot mo dyan, i-square root mo lang. So, 4 yung magiging criteria natin. Yan yung example computation. Tingnan nyo to, Kasi do sa exam, may mga simpleng computation lang naman. Ito na nga yung sinasabi ko. 100 minus 110 ay di 10. Ito ay 10 din. Ito ay 10. Naka-absolute eh. Absolute. So, ibig sabihin, ang MAE ko dito ay 10.
So, ano interpretation mo dun? Yung forecast ko, halimbawa, itong forecast ko, ito yung actual, is off siya by 10 units. Sumasablay siya on average ng 10. Yun ang ibig sabihin ng interpretation. Sumasablay yung forecast natin ng positive 10 at saka negative 10. So, hindi siya masyadong malayo on average. Yun yung ibig sabihin ng MAE. Mean absolute yan, no? On average, yung forecast ko ay off by 10 units. Kaya ko pa bang pababain? Eh di humanap ka ng ibang model na gagawing 5 units lang. Yun yung ibig ko sabihin. Natetest na natin kung alin yung maganda. Then next, meron tayong MSE. Ito yung sabi ko, negative 10. Sir, bakit pag in-square ay okay? Wala pa rin tayong magiging negative number. Kasi any negative number na square ko is magiging positive pa rin. Hindi ako gumamit ng absolute value. Any negative number kapag in-square ko ay positive pa rin. So, ganyan yung mangyayari. 100, 100, 100, 100. 4, instead na 10, since in-amplify mo nga siya, pinalaki mo siya ay magiging 100. May gamit kung bakit natin ina-amplify para makita natin. Kasi may mga time series model na dalawang model, kapag in-amplify mo yung isang value, mas malaki over the other. Mas malaki yung magiging effect. Kaya kailangan alam nyo itong apat na to. Then meron tayong tinatawag na root mean square error. Nauna na yung root mean square error. Yung sagot mo ng MSE, ibalik mo lang siya sa natural form niya na square root. Pwede babalik lang ulit tayo sa 10. Ito'y simpleng example lang, hindi laging 10. So babalik ka sa 10. Ano ibig sabihin yan? Ay di parang MAE din, magkatulad yung result natin. On average, off tayo ng 10 units. Plus 10 minus 10. Hahanap ako ng model na off lang ng 5 units. Hindi ko natitingnan yung graph. Although kailangan ko rin tingnan yung graph, pero titingnan ko na lang kung gaano kalayo yung test dun sa prediction. Then next, yung pinaka-interpretable, madaling i-interpret. Kasi ang basis natin ay percentage. Gaya nito, edi 100 minus 110, edi ang sagot ko dyan ay negative 10. Pero naka-absolute tayo, ha. So, negative 10 divided by nung actual. So, negative 10 divided by nung 100, naka-absolute na, tanggalin mo siya, 0.10. 150, 140 over 150, 0.6 something, then i-divide mo rin sa 4 kasi averaging. So, ang magiging sagot ko ay 0.256, 4, ito ay 0.0642 times 100 kung gusto mong i-times. Ibig sabihin, kung i-round off ko siya sa floor, halimbawa 6% lang. Ang accuracy ng prediction ko given this data is 94%. Ang error ko ay around 6, tinanggal ko na lang yung 45. Ang accuracy ko is 94%. Mas madaling i-interpret kasi meron tayong scale from 1 to 100. Yung nauna, wala tayong scale. Ang mini-measure lang, gaano ka-off. Gaano kalayo yung value on average. Dito kasi may scale. Mas madali itong intindihin. Eh di sir, dito na lang tayo magre-rely sa MAPE. Hindi. Minsan, ang model, halimbawa, kakaunti ang error rate sa isa, halimbawa 3% lang error rate, sa kabila ay 4%, pero yung MSE niya mas mababa. So, wag kang mag-judge ng isang tao, for example, based sa looks alone. May criteria ka dapat. Maganda, bonus na yun. So magaganda dyan, bonus na yun. Bonus na natin yun. Sorry. Bonus na natin. Kung mabait ka pa, edi yun yung criteria. Okay, kung mayaman ka pa, edi talagang ikaw na, pinagpala. Okay, check. Okay? Next. Pero may mga time, ito'y take away lang So yung MAE, ang maganda dyan, same units. Kung ang unit mo ay by the 100, alam mo by the 100 ka lang mag-o-op. So MSE, ayan, penalizes large error. Pag lumalaki yung error, mas nako-compound siya. Mas lumalaki lalo. Okay? Yung RMSE, lumaki yung error, gusto mong maging interpretable ulit, ibalik mo siya sa square root niya. Siyempre,
Pag in-square mo, tapos in-square root mo, babalik siya sa almost dun sa original form. Tapos, yung MAPE, kaya madaling i-interpret kasi siya ay percentage base. May baseline tayo. Alam natin what's good and what's bad. 1 to 100. Okay? Yun yung ibig sabihin. Pero, may mga time na ganito yung casing. May mga cases kasi. Minsan, meron tayong sensitivity to outliers. Ito nga yung sinasabi ko. Pero wala tayong choice sa time series. Halimbawa, outlier yung halimbawa lang may time series akong ganyan. Yan, bigla na ganun yung graph. Meron tayong outlier, 'di ba sabi ko, sir, outlier naman yung time series na yan eh. Tanggalin na kaya natin sa time series. Kasi makakagulo lang yan sa prediction. So, it's your call. Kung puputulin mo yung time series, tatanggalin mo yung biglang jump o hindi. It's your call. Kasi extreme cases, halimbawa, biglang nagka-COVID ng madami. Halimbawa, isang araw na ganyan yung case, tapos biglang nag-normalize agad. Yan yung outlier. So, ipapakita ko sa inyo na siya ay sensitive sa outlier. Bibigyan ko kayo ng example. Itong forecast na to, sa palagay nyo, malapit o malayo? 100 sa 105, malapit, malayo? Malapit. 100 sa 95, malapit, malayo? Malapit. 100 sa 100, sobrang lapit. Kasi tama yung prediction mo eh. Ito yung tingnan nyo. 100 sa 160. Medyo malayo na Anong nangyayari kapag meron tayong case na outlier na ganito? Yung ine-explain nung graph kanina. So, sa madaling explanation, ganito na lang. I-relate natin sa totoong buhay. Okay? Minsan, ano ba minsan maganda example? Sige, sa na lang, by experience ko. Minsan, ang dami kong nagawang maganda sa pamilya ko, halimbawa lang. Ang dami kong ginawang maganda. Ang ganda, ang ginawa ko, case 1. Case 2, maganda pa rin yung ginawa ko. Sobrang ganda nung ginawa ko, case 4 and 5. Pero may araw na ako'y off. May araw na ako'y off. Kumbaga ay kahit naman basketball player, sabihin mo LeBron James, may time siya na hindi talaga siya magaling. May mga off days tayo, sabihin natin, hindi tayo laging magaling, which is okay lang. Okay lang na sa loob ng 365 days, hindi ako magaling ng 50 times. Allowed yun. Wag naman yung all year round, hindi ka magaling. Pangit naman yun. Hindi. As a human being, talaga namang may off days talaga tayo. So, ganito lang ang simpleng explanation ng outlier dun sa forecast error. Sa dami ng ginawa kong maganda sa'yo, bakit ang tumatak pa is yung mali? Nangyayari yan sa totoong buhay. Ang dami kong natulungang tao, pero one time may nagawa lang akong mali, nakalimutan nyo na yung 99 times na ginawa akong mabuti, mas natandaan nyo pa yung one time? One time? Nagdrama na eh. Okay? So minsan sa pamilya, ganyan din yung nafe-feel nyo. Ako, na-feel ko yan sa family ko minsan. Ang ganda-ganda ng grades ko nung nag-i-engineering ako from first year hanggang fourth year. Nagkasingko lang ako. Which is, candidate talagang magalit ang parents. Nagkasingko lang ako, nakalimutan nyo na yung 15 uno ko. Na-amplify nyo yung 5. Well, ganun talaga ang buhay. Mas nakikita nila yung pagkakamali kaysa dun sa maraming nagawa mo. Mas na-amplify ang mistakes kaysa dun sa mga correct na ginawa mo. Di ba ganun naman sa mga celebrity minsan? Nakikita mo sobrang bait siya. May nasabi lang siya sa national TV. Halimbawa, Sarah Geronimo. Napaka-wholesome. May nasabi lang siya dahil mahal na mahal niya si Mateo, hindi niya kinonsult yung nanay niya. Pero lahat ginawa niya sa pamilya niya. Pinaaral niya yung kapatid niya. Nag-invest siya kay Mommy Divine ng iba't ibang asset. Pero ano nang pinag-usapan? Siyempre, yung pag-aasawa niya, hindi yung mga nagawa niya sa pamilya niya. Parang ang pinapalabas ng parents kasi napakasama niyang anak. Hello? Okay? Minsan na nga lang niya piliin yung sarili niya, yun pa yung na-amplify.
Hindi ko alam kung magkabati na sila. I-update nyo lang ako. Kung magkabati na si Sarah Geronimo at si Mommy Divine. Pero yun yung pinag-usapan. Hindi nakita ng public yung sacrifice niya na late na nga siya nag-asawa. Dahil priority niya yung buong pamilya niya. Okay? May pinapaaralan siya sa abroad. Pero wherein hindi siya nag-aral. Okay? Sa New York pa ata nag-aaral yung kapatid niya. Okay? Wherein si Sarah Geronimo, hindi siya nakapag-aral. Hindi siya nakatapos. Hindi kasi nakikita yon. Parang ultimate sacrifice. Pero ang pinag-usapan pa is gusto na niyang bumukod. Siya pa yung nagmukhang masama sa mata ng parents niya. So parang ganyan din yung outlier. Merong mga case din na ganito. Near zero actual values. Ito din. Kapag meron kang mga value ng ganito, ang i-highlight ko lang is yung MAPE. Okay kasi itong tatlo. Hindi maganda ang MAPE kapag ang value mo ay near zero. Tingnan nyo ha. Sa palagay nyo, okay yung prediction. Kung titingnan nyo to, sa palagay nyo, okay yung prediction dito. Ay, saan yung eraser ko? Eraser. Sa palagay nyo, 0.1 to 0.3, okay ba siya? Yes. 0.2 to 0.1? Yes. 0.15 to 0.2? Yes. 0.05 to 0.1? Yes. Para sa akin, yes. Kakaunti ang difference. Yet, 95% ang error. Kung titingnan mo, ang lapit-lapit lang niya. Yun yung weakness ng MAPE kapag meron kang near zero values. Hindi niya nakikita ang tunay na kabutihan na ginawa mo. Kung makikita nyo, pag kinumpute nyo yan, again, ulitin ko, 95% ang accuracy mo lang, kung iraround ko siya, is 5% lang yung kinredit na kabutihan mo. Wherein, kung titingnan mo, is lapit-lapit naman talaga. Okay? This time, kapag meron tayong mga near zero values, wag na wag kayong maniniwala sa MAPE. Siya yung kaibigan mong backstabber. Very deceptive. Okay? Sa madaling explanation, kapag near zero, ito yung kaibigan mo na backstabber. Sa kategory. Pwedeng dalian ba to? Yeah. Sige. Daling ko na lang dun sa sa Monday. Hindi na rin naman naabot eh. Okay. Thank you. Copyright. O yan. Yan yung ibig ko sabihin. Kapag near zero values, tandaan, hindi reliable yung MAPE. Isa siyang sinungaling. Okay? Hindi totoo ito yung nangyari, pero iba yung chismis. Okay? Maganda yung ginawa mo actually. Pero lumabas ka pang masama. Okay? Yun yung ibig sabihin. Kapag near zero yung value. So ito lang sa slide na to, dito ka lang mag-focus. So anong gagawin natin ngayon? Tayo ay magbobotohan. Halimbawa, A, B. Evaluate mo siya sa 4 na criteria. Halimbawa, check, check, mali, mali. Halimbawa, ito check, 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 mali. So ibig sabihin, yung pinakamarami pa rin na tumama doon sa interpretation mo, kasi ang interpretation very subjective. So yun yung pipiliin kong model. So i-compare natin sa 4. Kung nagtabla siya, bihirang-bihira ako magbigay ng tabla, hindi ko na kayo bibigyan ng anong tawag dito, na maging anxious kayo kasi tabla. Hindi ko na kayo bibigyan ng anxiety na gano'n. So kailangan may lamang talaga. Pero nangyayari sa totoong buhay, may tabla eh. Pero tingnan mo pa rin yung numbers, alin yung pinakabababa, alin yung pinakamalaki or something. Pero bihirang mangyari yun, bihirang-bihirang case. So ang conclusion niyan, ay di yan. So mag-iingat ka lang sa mga outlier, pero wala tayong magagawa dito sa time series. Hindi ako magbubura ng in-between na data. Nasa sa inyo yun kung buburahin ko yung outlier, pero sa mga example ko, hindi ko siya buburahin. Okay? Pero paglabas nyo dito, it's up to you kung may bakante ka na time series.
Possible pa rin naman na buburahin mo yung outlier eh. E di magkakabakante ka nga lang halimbawa ng 3 araw, 2 araw. Okay lang yun. Okay lang na ang time series ay may bakante. Halimbawa, Monday, ni-record mo. Nagkasakit ka ng Tuesday, hindi mo siya na-record. Okay lang, Monday, Wednesday na agad. Ayun lang ang meron ka eh. Okay? Pwede mong punan yung Monday, Wednesday. Ay, yung Tuesday. I-average mo yung Monday at saka Wednesday para mapunan yung Tuesday. Ang tawag dun is i-imputate mo yung data. I-average mo lang. Ba, nalimutan mo talaga. I-average ko na lang yung Monday at Wednesday para makuha ko yung Tuesday. Valid siya. Pero kung ayaw mo naman, okay din lang na may bakante. Wag lang sobrang haba. Halimbawa, every day yung prediction mo, pero may bakante ka ng 60 days, medyo hindi na siya maganda. Hindi na kasi siya magiging accurate. Pero kung gusto mong i-average siya, punan mo yung in-between, nasa sa'yo yun. Pero sa klase ko, hindi ako magbibigay ng may bakanteng data at saka may extreme na outlier. So ito, scale distortion, nakita nyo kanina, no? Yung MAPE, minsan misleading siya sa mga near zero value. So tandaan nyo yung ganong case. Ano pa ba dito? Ayan, balancing lang ng trade, oh. Ito, mga ano lang to. Merong nag-e-exist pa na ibang measure. Masse. Okay, pero hindi ko na ipapagawa. Ipapakita ko lang sa inyo kung ano yung masse. So maganda din siya. Pero hindi natin siya gagamitin. Meron this MAPE. Symmetric mean absolute percentage error. Pinapakita ko lang, pero mga meron siya. Pero ang gagamitin natin, yung 4 lang na standard. Meron din ganyan. Yung statistics, medyo advanced na to. Hindi rin natin to gagamitin. Baka kasi mabasa nyo sa labas, hindi tinuro ni Sir. Meron, nag-e-exist yan. Hindi lang natin siya gagamitin for now. Okay? So, thank you na agad. Pwede nang umuwi? Hindi. Siyempre, kailangan mag-demo. So, i-demo natin yung kung paano ba siya ginagawa. Eto na pala. So, magsasample ako. Halimbawa, ito'y sample na din kung paano magraran yung exam natin. Ito. Okay. Forecasting error. So, maglo-load ako ng dataset. So, halimbawa, ganito yung nakita mo sa lab. Ngingiti na ako ng konti. Pag ganito yung nakita ko sa lab. Alam nyo kung bakit? Alam ko na agad halos yung model na gagamitin ko eh. Anong model ang fit dito pag nakita ko tong na to? Dapat unang tingin pa lang, pag obvious, alam mo na yung model na gagamitin mo. Anong possible model? Kung exponential smoothing lang, anong model gagamitin ko pag nakita ko tong graph na to? May trend? May seasonality? Anong model? Triple. Minsan, very obvious na siya kung anong gagamitin mo. What if hindi siya obvious? Yun yung tanong ko. What if hindi siya obvious? Kailangan, bumalik ka sa forecasting error. Doon mo malalaman alin yung mas shoot na model. Tama ba? Dito alam ko kasi, shoot na shoot yung model. Kaya, malamang, yung accuracy nito is mataas. Kasi may idea na ako kung anong gagamitin ko. Pag nakakita ka niyan, talagang mapapadasal ka na lang sa lab. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kita ko na agad kung anong gagamitin ko. Hindi na ako mag-tetest ng kung ano-ano. Pero, syempre, halimbawa, very obvious na kasi. Para lang makita mo lang kung talagang meron kang trust issues, padadaanin ko sa STL. Ganyan lang naman pag nagmo-model. Pag nakita mo yung time series, kailangan ko pa ba mag-STL? In some way, yes. Kailangan ko kasi yung period ng seasonality. Pero very obvious na meron siyang season. Mag-STL pa rin ako, pero malamang hindi ko nagagamitin yung trend. Kasi alam kong additive siya. Based on the graph alone. So kung may trust issues ka nga, ay di i-decompose mo pa yung trend, gagamit ka ng STL. Para ma-confirm mo lang, gagawin mong smooth. Ang trend nito ay additive. Additive lang yan. Kung titingnan ko, hindi naman siya hindi siya nagko-curve. So malamang kung ite-trace ko yung line, kung may trust issues ka pa, gamit ka ng HP filter. Pero ako hindi na ako gagamit ng HP filter. Kasi unang tingin pa lang, kita ko na yan ay trend ay additive. Tapos na agad ang usap.
The next question is, alam kong may seasonality. Ang tanong, gaano katagal bago siya umulit? Yun ang question kasi, may seasonality. Alam kong may seasonality. Gaano katagal bago umulit? Dito, ang ginawa ko lang, tinitingnan ko lang based sa graph, from 0 to 100, nag-graph ako ng 100 days. Tapos, every 30 days, dodrawingan ko lang ng red line. Titingnan ko lang, alam ko kasing 30 days to, pero i-confirm pa natin. E di, igaganyan ko yan. Yung may mga red line, yun yung every 30 days. Which is hindi siya fit. Gaya nito, gumamit ako ng STL, hindi ko makita kung ilang araw siya bago umulit. Tama. So, pag hindi mo siya makita, pero minsan kita na agad eh. Dito hindi natin kita. Pero alam ko meron. So, gagamit ako ng periodogram. Mas maganda itong gamitin pag hindi ka sure. Okay? So, alam niyo na yung periodogram. Then, titingnan ko yung by the numbers. So, very obvious. Based sa peak, almost, identical. Meron siyang definite na interval na seasonality. Hindi man siya umulit sa mga susunod, pero sa itsura pa lang ng periodogram, kita ko na meron siyang repeated pattern. Nagegets ba? Okay? So next, ang tanong ilan? Huwag mong pilitin ulit na magbilang ng ganyan. Palakihin mo yung graph, pumili ka lang ng portion. Pumili ako first 34 days para makita ko lang. Para ma-highlight ko lang yung unang 34 days. Magbilang tayo. So, 1, nakasulat na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 31 ba o mali na ang bilang ko? O sige, kung mali man yung bilang ko, around 32 or 33. Ilalagay mo ba 32 or 33? Again, tingin ka sa timestamp. Anong timestamp ko dito? Days. So, meron ba tayong ika-34th days? Di ba nag-o-overlap na siya the next month? So, kaya pinili natin is 30. Ito yung makatotohanan. Okay? Kung nauulit siya every 32 days, huwag mong isusulat na every 32 days na exact. Kung ang timestamp mo ay per day, sir, pwede ko ba isulat ay 31? Pwede. Pwede din naman. Testingin mo at 31 days, testingin mo at 30 days. Pwedeng dalawa eh. Kaya nga tinuturuan ka kayo ng forecasting error eh. Para makita mo ano bang best at 31 or at 30. Pero for now, ang gagamitin ko is 30. Kasi may mga months na 29, may months na 28, February yan. Pero mostly, ang standard natin, ginagawa nating 30. So, alam ko na, may trend, additive. May seasonality. Anong type ng seasonality? Additive din. Hindi naman nagmumultiply every peak eh. Then, ang period ko, letter M, is 30. Ganun ang exam. E di may trend ako. Additive. E di meron akong season. Yes, alam ko, additive din. So, kung may season ka, ilang period? 30. Yan ang i-feed ko na parameter sa triple exponential smoothing. 30 days, nagbilang tayo. Ito actually 32 to 33. Pero since monthly ang usapan natin, wala naman tayong 33 days sa isang month eh. Yes, 30. 30 or 31, i-test nyo. Pero po yun, pag-iwan ba yung Flat na. or sa... Hindi. Nagbilang kasi tayo eh, 30, 32. Ang count natin, hindi ko masyadong sure kung accurate, pero lumagpas tayo ng 30. Ito ay periodogram para ma-identify mo kung ilan days siya bago ulit umulit. Yung period. 'Di ba? May seasonality tayo. Ilang days bago ka umulit ulit. Yes. Oh, ibig sabihin every 30 days umuulit siya. In-approximate na lang natin kasi 32 yung count.
So, in-approximate ko na lang. Bali, ang nag-decide tayo na 30 na lang. Nag-decide akong 30 ha. Pero i-check pa rin natin. So, kung meron tayo niyan, ito sample lang ito ano. Kung gusto niyo lang makita, naka-resample ito ng monthly. Kung gusto niyo lang makita yung monthly plot, kung may seasonality ba siya monthly, siguro around here. So, sir, paano nga pala mag-interpret ng monthly seasonality plot? So, yung nakikita nyong red, yan ay mean. Average ng kung ano mang month siya. Monthly. Sir, ano yung nakikita mo sa taas? Ito yung pinakamataas na value na nakita niya sa specific month. Yung nasa baba, minimum. Sir, ano yung line na yan? Kung ang minimum mo halimbawa is 17, halimbawa 17. Tapos ang maximum mo halimbawa ay 49. So between 17 to 49, merong data na ganun. Yun yung straight line na black. Ibig sabihin, from 17 to 49, merong halimbawa 38, merong halimbawa ditong 19 na nakita dun sa line. So ganun ini-interpret yung monthly plot. So meron din siyang kapatid. Quarterly plot, di ganun din. Ina-average na dito yung data na nag-fall ng August, yung data na nag-fall ng September, ina-average lang ba niya? Para makita mo lang yung monthly plot kasi meron tayong daily data. So quarterly, so since mataas nga siya ng around August or something, so sa third quarter siya tumataas. Kung gusto mo lang quarterly ang maging maging seasonality mo. Ano yan? Research ng... Ito yung scan ito ng... Okay. Sa na lang? Sa ITSO office. Oo, pakita nyo lang to yung result. Hindi. Nandun kasi yung nag-i-issue ng certificate. So, ako lang yung director, pero si Ma'am Donna ang nag-i-issue. Doon mismo sa office. Si Ma'am Donna. Sige. Okay, ito ay monthly lang at saka quarterly. Okay, so next. Okay, alam na natin So, ang unang step, balik tayo sa unang step ng forecasting, kailangan ko mag-select ng model. Alam ko na yung model from the start eh. Pero sa exam, hindi nyo alam kung ano magiging model. Kasi hindi ko kayo bibigyan ng obvious. Hindi ko kayo bibigyan ng obvious. Ano kayo sinoswerte? Joke lang. Di kung mabigyan ko kayo ng obvious, di break nyo na yun. Kasi random naman ang pagbunot eh. Ang sisisihin nyo, yung bumunot sa unahan. Kasi siya magde-decide ng set. Kung binunot niya ay D, yung pinakamahirap, gulpihin nyo na lang paglabas nyo ng lab. Kasi ang bubunot yun nasa unahan. Yung mga nasa side, nasa side. Meron tayong lab sa side. 1. Di ba, 4 yan. Di bubunot yun nasa unahan. Bawa ay D, A, B, C. Ito D. Ito ay magiging C, B, A, D para malayo siya dun sa specific set niya. C, B, A, D, C, B, A, D. Ganun lang pag nasa side. Okay? Pero yung mga nasa unahan, siya yung magde-decide kung anong set nung nasa hulihan niya. Okay? Tapos yung pattern natin, ito yung letter C, yung malapit sa pinto. Ito yung pinto. Ayan yung pinto. Yan. Hindi. Bahala kayo kung saan nyo gustong pumesto. Sasabihin ko sa inyo, final na ba ang pwesto nyo? If so, let's go. Ganun. Basta bibigyan ko kayo, magkakaiba kayo ng dataset. Pagkatapos ng prelim week, ang schedule ng exam natin sa mismong schedule ng lab. Hindi tayo maglalab activity ng week 6. Tayo ay mag-e-exam ng week 7 na pala siya. Week 7 na siya eh. Kasi week 6 ay prelim week. Ang lab exam natin ay week 7. Hindi ako nagpapalab ng exam week.
Kasi mahirap hanapan ng schedule. Ulit lang. Hindi ako nagpapasabay ng ano. Matagal kasi ang laboratory. Kailangan nyo na maraming time. Okay? So, game na. Ay, di alam ko na ang TES. Sige, balik tayo dito. Alam ko na TES, ano? Di gagamit ako ng exponential smoothing. Sir, bakit exponential smoothing? Nandito kasi yung TES model. So, dapat alam nyo yung nasaan yung model. Then, ang gagawin natin, magfo-forecast. Ako ang magde-decide ng forecasting horizon. Pwede ko sabihin 24. Dito sa example ko to, 12 days. 12 days ba? Oh yes, 12 days. Kasi days yung timestamp natin eh. Okay, 12 days. Data except the last 12 days. So, tingnan natin yung accuracy niya, yung fit niya for the last 12 days. At yung forecast natin for the next, down. Okay? So, kung meron kang TES model, edi alam nyo na yung gagawin. Sa training muna, train data. Ito yung sinasabi ko kanina, additive, seasonal, additive, seasonal periods 30. Nagigets? Kailangan malaman mo muna. Pero kung double exponential smoothing naman yan, hindi mo kailangan ng seasonality. Diretso ka lang kung additive. Tama. Kapag pag simple exponential smoothing, ano lang kailangan ko? Wala lang. Kailangan ko lang na number ng forecast horizon. Pag walang trend at saka seasonality, wala kang ilalagay na ganito. Yun yung jackpot. Tapos, madali ang sagot. Alam niyo naman kapag simple exponential smoothing, minsan nagiging flatline lang. Huwag kayong magtataka na ang sagot nyo is flatline lang. Kung yun naman talaga yung hinihingi. Hindi ko mamalian yan. Kung yun ang hinihingi ng pinaka-best halimbawa, yung time series nyo, walang trend, walang seasonality. Okay lang na ang forecast mo straight line. Perfect ka na. Uno na to. Sana nga. Sana all. Kaso, what if hindi? Di yan, imo-model ko na. Triple exponential smoothing. Yan. I-evaluate natin yung forecast sa test. Test, forecast horizon versus dun sa test data lang muna. Di bibigyan ka ng ganyan, ng prediction. Ginagawa na natin yan. Then, i-visualize mo siya. Ginagawa na din natin yan. Tingnan nyo na lang yung code sa exam. Ayan siya. Yun. So, kung makikita nyo, medyo shoot na. Kasi may idea ka na eh. May idea ka na kung anong shoot na model. Tama ba? Kapag tama yung selection mo ng model, hindi nalalayo yung sa test data mo. Kaso, mahirap makita kung shoot nga. I-zoom in mo. Sir, anong pagkaka-zoom in natin diyan? Ang iginrap ko lang is yung test data versus dun sa test na prediction. Kaya, ang makikita nyo dito ay 12 days lang. Nung nandito sa ilalim, ito ay 12 days. Nakita nyo? Ang actual natin ay yung blue. Ang prediction natin sa test data is yung orange. Kita nyo, malapit na. Ang question is, quantitatively, forecasting error, anong magiging interpretation ng line? Gaano siya ka-accurate? Babalik tayo sa forecasting error. Dati, tumitigil lang tayo sa graph. Kailangan i-analyze natin ano ba yung value na ibinibigay ng orange line versus dun sa blue line. Doon na papasok yung measuring forecast error. So, pwede mo siyang i-import, gagamitin mo na lang mean absolute, mean square, mean absolute percentage. Wala tayong root mean square error kasi nga, gagamitin mo lang yung square root. Nagigets ba? Baka maghanap kayo ng library ng root mean square error. Hindi na kayo bibigyan. Kasi, simpleng square root lang. Sir, paano ginagamit? Test data, ibabangga mo dun sa test prediction. Test data, ibabangga mo dun sa test prediction. Ganun lang kasimple. Ulitin ko ulit. Ang test data ko ay yung blue. Ibabangga ko dun sa orange. Kukumpitin natin each point. 12 yan. Hindi ako nagkakamali. Ano yung magiging computation? Pwede nag-print lang ako.
Print formatting, may format lang. MAE, mean absolute error, kung ano man yung magiging result. Siya na yung magko-compute ng pinakita ko kaninang computation. Yan yung result. Okay? So, ibig sabihin, ang MAE, off lang ako ng 1.86 units. Sobrang dikit. Almost 2 lang yung error ko. 2 units. Yung MSE ko is 7.96. Okay lang yan kasi inamplify ko yung value pero maliit pa rin siya as 7. Tama. Yung RSME ko is 2.82. So, alin ang maganda? Yung MAE, MSE, RMSE, kapag siya ay closer to 0, mas maganda yung model mo. Mas maliit yung value, mas maganda. Tama. Yung MAPE, mas maliit yung value, mas maganda din. Ito ay 3.17%. Kung iraround ko, meron akong 97% accuracy. 100 minus 3. Tinanggal ko yung 0.17. So, ibig sabihin, yung test data ko versus dun sa prediction ko is 97% accurate. So, ang assumption ko, yung prediction na kasunod is 97% accurate din. So, nakikita nyo kung paano ka magko-compare ng model. Kung meron kang comparison, DES, computein mo yung ganito ng DES. Then, meron kang TES, computein mo din yung ganito. Alin yung pinakamababa. So, dun tayo pipili kung anong model yung pinaka-fit dun sa data mo. Nagigets ba kung paano tatakbo yung exam? Mag-activity naman tayo ng nito next week para matest nyo lang. Pero yun yung gagawin nating exam. Bibigyan ko kayo ng isang data, i-identify nyo kung ano ba siya, kung simple exponential smoothing, double exponential smoothing, triple exponential smoothing. Kung maituturo ko mamaya yung ARIMA, yaan yung pang-apat natin na model. Tama. Siyempre, tuturuan ko pa kayo ng SARIMA next week. So, siguro 5 model. 5 model na yung pagpipilian natin. Pero ma-identify mo naman kung paano mo siya gagamitin. Sa kaya ng error ng mga data, ng model. May mas mabilis pa kung way para masabi natin na ang model at ang pinakamaganda paso. Wala. Kailangan i-test mo lahat. Kailangan mo kasi ng empirical data. Hard data ang kailangan mo. Halimbawa, yung MSS, halimbawa, yung isa ay 1.87, yung isa ay 1.86 lang. Diyan lang sila nagkatalo. So, pipiliin ko pa rin yung mas mababang 1.86. So, ang basis natin kung saan may pinakamababa. Wala kang choice. Kapag nagre-research, itetest mo siya lahat. Okay? Itetest mo lahat. Pero sabi ko nga, kapag may idea ka ng qualification ng model, halimbawa, ganito yung data mo. Halimbawa lang, ganyan. Ganyan. Halimbawa, yan. Ikaw ba'y gagamit pa dito ng, ng double exponential smoothing na hindi mo naman nakikita yung trend? Gagamit ka ba dito ng TES na wala ka naman nakikitang seasonality? So, gagamit na lang ako ng SES. Kasi dapat may idea ka na agad sa umpisa kung saan shoot yung model. Parang damit. Ang sabi ng tema ay cowboy party. Ikaw ba magsusuot ka ng anong tawag dito? Na ang party nga ay anong sabi ko? Cowboy party. Magsusuot ka ba ng formalan, nakabarong? So, ibig sabihin, hindi ka na agad shoot. May idea ka na pagtatawanan ka lang pag nagbarong ka sa cowboy party. So, ganun din sa modeling. May idea ka na kung anong kailangan mong suotin. Halimbawa, Wednesday, may option ka na mag-uniform, may option ka na hindi. Okay? So, anong pipiliin mo? Hindi, syempre, kasi mas komportable. Okay? So, parang ganun yung concept ng time series. Gagamitin mo lang empirical data kapag wala kang makita na trend or pattern sa umpisa pa lang.
doon ka maggagawa ng empirical test. Iisa-isahin mo siya. Pero kung may idea ka nga kung anong model yung gagamitin mo sa umpisa, di ba sabi doon sa process, select a model. Hindi sinabing, i-test mo agad yung forecasting error. Dapat kasi sa umpisa pa lang, may idea ka na kung anong model na gagamitin mo. Hindi sinabi sa process na, test forecast error muna. Sa umpisa, select a model. Dapat at first hand may idea ka na talaga kung anong gagamitin mo. Okay? Parang sa mga ibang subject din yan. Parang sasabihin mo, pag nagtitesis na tayo, Arduino o Raspberry? Halimbawa, kasi medyo mabigat sa bulsa yung Raspberry, 8K ata yung bili nila. Okay? Bakit ka bibili ng Raspberry kung kaya mo namang sa Arduino na halimbawa 2K lang? May idea ka na dapat first hand. Kasi kung bumili ka ng Raspberry na hindi mo naman pala magagamit yung full potential, bakit bibili ka ng 8K? Sayang naman yung 6K. Pero kung masama kang tao, hihingi ako ng 8K sa parents ko. Kasi may idea ako na Arduino lang yung kakailanganin ko. Kung halang ang iyong bituka, kung halang ang bituka mo, ang kaluluwa, ay yun doon ako sa mahal. Pero kaya kong gawin yung thesis ko, gagraduate din ako ng 2K lang. Yun yung ibig ko sabihin. Pag hindi ka sure, halimbawa, sir, hindi ako sure. Ang gagawin nyo syempre, as much as possible, bago kayo bumili, manghiram muna kayo. O kaya, bili muna kayo ng second hand. Yung willing kayong masira. Kasi sa testing talaga minsan, nakaka-experience na nasisira talaga siya. Ang bigat sa bulsa. Nagkaari kay sa Raspberry, tapos biglang nasira. 1 week, magde-defense ka na. Nangyayari yan, kaya paghandaan niyo yung mga ganyang may iwasan mo naman yan kung talagang iingatan mo siya. Okay? Yun yung ibig ko sabihin. Sa una pa lang, alam mo na kung anong gusto mong bilhin kasi may idea ka na. Okay? Kailangan ko ng maraming ports na hindi kaya ng Arduino. Ay, di punta ako sa Raspberry. May mga time din na hindi kaya ng Raspberry alone. May mga thesis na pinagsasama yung dalawa. Kailangan mo siyang bilhin parehas. 10K sa madaling usap. So, ayan. Edi may idea ka na, So, ito'y sample lang nung pinakita ko kanina. Ito'y sample lang. Hindi ko na ito ipapagawa. Ito ay mean absolute scale error. Pansinin nyo, meron akong library ng mean scale error. Pero, hindi siya gagana. Sa totoo lang, hindi ko maide-demo ngayon kasi na-run na natin. Ito ay mag-e-error siya. Sir, pag itinype ko to, mag-e-error yan. Bakit? Hindi siya natively naka-install sa Google Colab. Para siyang add-on. Ang kakailanganin mo, i-install mo muna yung library na SKTime. Sir, paano mag-install? Pag sinabi mong *pip, ito ay command line. Itatap mo yung command line via Google Colab. Yung command line, ito ibig ko sabihin command line. May command line kasi yan. Kung familiar kayo sa Node.js, sa Docker, sa Visual Studio, pwede akong mag-install ng add-on. Command line yung gagamitin ko. Ang command line ng Google Colab ay PIP. Pip. So, pip install. Ibig sabihin yan, mag-i-install ako ng SKTime. Ganyan ang gagawin nyo kapag image processing sa Google Colab. Halimbawa, mag-upload ako ng pusa, i-identify ba kung pusa nga? Baka naman nag-upload ako ng pusa, sabi nung model ko siya ay kambing. Ganyan yung gagawin natin sa Elective 3 image processing. So, bago ko gawin yan, i-install ko muna yung SKTime. Then, i-comment ko siya once na-install na. Kasi i-install mo ulit sa susunod eh. Hindi na, naka-install na eh. Then, iraran ko na lang ulit. Ayan bibigyan ako ng sagot. 0.63. Huwag nyo na muna pansinin yung result. Kasi hindi ko na to ipapagawa. Ito is SMAPE. Saan nanggaling yan, sir? Manual. Walang SMAPE na library.
So, gawa ka na lang ng computation niya based sa mathematical formula. Y true, Y pred. Test, prediction ng test. So, ang ismape natin is 11.41. Huwag kayong mag-alala, hindi ko na ito pagagawa. Tayo ay 4 na criteria lang. So, okay ka na sa 97% accuracy, ano? Ayos ka na. Nalaman mo na sa test at saka sa forecast prediction ay 97% accurate. Anong gagawing last step? I-refit natin sa entire dataset. Ulitin ko lang ulit. May train, may test, merong mini prediction, kailangan ko yung forecast. 12 days. Yung kasunod na hindi pa natin nakikita. Ayan, i-repeat mo lang ulit. Daily, additive, seasonal, seasonal 30. Inulit lang natin yung model. Kasi sure na ako yan yung gagamitin ko. So, 12 yung forecast. So, igagraph ko siya na may kasunod na line. So, ulitin ko lang ulit. Ito ay yung test. Yung blue nating kasunod, hindi siya blue kulay green. Siya ay yung forecast. Yung nakikita nyo dito, ito yung orange. Teka, burahin ko siya ha. Para malinaw lang. Oops, ano bang ginagawa ko? Sige, bura. Yung nakikita nyong line na blue, siya yung orange. Tama ba? Yung nakikita nyong green, siya ngayon yung orange. Ibig sabihin, yung data ko, buong data ko is nagtatapos lang din eh. Ang forecast ko is pababa. Kung mag-i-invest ako, alam kong bababa, aabangan ko yung date na to. Diyan ko ibubuhos yung pera ko. Kasi alam kong tataas siya sa susunod. Very obvious eh. Sana ganyan lang kadali ang stock market, ano? Para magre-retire na ako kinabukasan. Lahat ng asset ko, all in. Parang sa poker, all in. Tapos hindi naman pala, ano, continue pa bumaba. ganun nga kasi yung risk. Ano, pero yung Bitcoin, sabi ko nga, bibili ako ng 72, bumili na ako ng 72, bumili pa ako kanina ng 64 ata yung binili ko. Oo. Sabi ko sa inyo, bababa at some point yan eh. Okay? Nag-umpisa tayo nung nagle-lecture ako around 78. 78 ata, hindi 80, 83 something. Alam ko kasing bababa siya. Nag-aabang ako ng 72. Bumili ako ng 72. Ibig sabihin, lugi na ako nung unang bili ko. Lugi na ako nung unang bumili ako. Bumili ako kanina, hindi 64 eh, around 62 ata. So, ibig sabihin, may profit na ako nung something. Lugi ako, bumili ako ng 72 eh. Huwag kang bibili ng isang bagsak. Sir, ba't bumili ka nung 72? Naisip ko kasi na pag pumalo ng 72, tataas na siya. Hindi, bumaba pa. So, loss ko na yon. Lugi na ako dyan, pero maliit na amount yun. Medyo nilakihan ko nung pumalo siya ng 62 kaninang 4 a.m. Paggising ko, chinek ko agad ito, 62. Bumili agad ako. May naka-ready na kasi na pera. Di ba, magta-top up ka pero hindi ka pa magbibili. Naka-ready lang yun. Minsan pwede mo siyang iset. At 72, buy. Yung 64, yung 62 kanina, manual yun na buy. Tagang 30 minutes akong nakatunga nga. From 63, nag-iintay ako maging 62. Eh di yan. Eh di tubo na ako ng, depende kung magkano, di ko na lang sasabihin. Baka utangan nyo pa ako eh. Pero meron, significant money na, basta significant money siya na 5 digits. Di ko na lang sasabihin. Kasi mas malaki yung investment, siyempre mas malaki yung profit. Pag maliit lang, di mas maliit lang. Mas malaki investment, mas malaki yung risk. Kung risk taker ka, di mag-invest ka ng 1 milyon, ibagsak mo. Ganun talaga. Tapos mamaya, yung 1 milyon mo, mamaya, 2 milyon na agad, di i-pull out mo na agad. Kumita ka na ng 1 milyon. Yun nga yung sinasabi ko. Kaya ang mayaman, lalong yumayaman, kasi sila yung may pang-invest. Willing silang mawala ng 3 million, 2 million, kung ang kapalit naman ay, halimbawa, 15 million. So why not? Next time, hintayin ko na naman yung Bitcoin bumaba. Then mag-i-invest na naman ako ng 1 million. Sa loob lang halimbawa ng 2 days, may another 1 million na naman ako. Ipo-pull out ko lang. Kaya ang mayaman, lalong yumayaman. Okay? Ito din ang ire-recommend ko sa inyo pag graduate nyo, di ba? At nasweldo na kayo.
Hindi ko dinidiscount ang savings account. Pero ang savings account kasi napakaliit lang ng tubo niya annual. Kikita ka, ito naman, ang maganda naman sa savings, insured. Kapag halimbawa, ang pera mo ay 500K, halimbawa, insurance natin 500K. Pag nabankrupt yung bangko, makukuha mo pa rin siya through Bangko Sentral. Insured. Ang stock market at ang crypto, wala yung insurance. Okay? Ang stock market, may safety net ka kasi regulated siya. Alam mong hindi nadadaya yung stock. Kasi may mga rules. May law kung paano ka lang makikipag-trade. Bawal ang insider trading. Ang crypto kasi, anything goes. Para bang sa wrestling, no holds barred. Paluin mo siya ng bangko, isuplex mo siya sa table, paluin mo siya ng kendo stick, batuhin mo siya ng trash can, anything goes, walang rule. Walang nagre-regulate ng crypto, kaya hindi ka insured. So anong magandang investment strategy? May savings account ka, may stock market ka, may mga asset ka, halimbawa bahay at lupa, diversification ng tawag. Para sa akin kasi, dapat meron tayong subject sa college ng financial literacy. Yun yung pinupush ko sana. Kahit high school. Kasi most ng Pinoy, hindi sila nag-i-invest, sa totoo lang. Hindi lahat ng Pilipino ay may savings account. Tingnan nyo lang kung ilang percentage lang ang may savings account. Hindi naman talaga tayo yayaman na tayo ay savings lang. Yung investing, minsan maraming yung mayaman dyan. Pero sana pag-graduate nyo, pag-aralan nyo yung investing. Ang investing naman hindi lang para talaga sa mayaman, sa totoo lang. May motto ang mga taga-kabha, lalo na yung mga financial management. Sabi nila, don't work for money, make your money work for you. Kung yumaman ka sa investing, edi swerte mo. Pero at least yung pera mo hindi siya stagnant, sa totoo lang. Yes, may mga loss talaga. Minsan malulugi ka talaga, madedepress ka at some point. Pero may time na tutubo ka rin naman. At saka, ito din yung pinapayo ko sa inyo. Hindi lahat ng Pilipino ay may insurance. Kung afford nyo talaga, lalong-lalo ako, may pamilya na ako. The moment na magkasakit ka, yung 10 years na inipon mo, kaya niyang i-wipe out ng 15 days lang. Nagka-cancer ka. So, it pays to have an insurance. Yes, additional gasto siya. Insured ka ng 1 million pag nagkamerong kang sakit. Pero hindi mawa-wipe out yung savings mo in one shot. Sa Pilipinas kasi, pag nagkasakit ka, parang death sentence na siya sa, death sentence na siya sa financial mo. Okay? Ako, nagbabayad ako ng insurance. Medyo malaki siya, around 2,400. Insured ako, yung asawa ko, yung dalawa kong anak. So, ang coverage ko, around 750K. Every month, 2,004, pinapakawalan ko siya. Kasi hindi ko sure na pagtanda ko ay magiging healthy pa rin ako. Ako, nagbabike ako. What if bungguin lang ako ng tricycle? Tricycle muna, wag truck. Parang gusto nyo mamatay na talaga ako. Yun na nga. Masama ay nakabanggaan ko ay trolley, tapos na-deads ako. Hindi, gaya nga, nagbabike ako out in the open. So may risk na ma-aksidente ako. Pero hindi ko hayaan na yung financial burden is ma-experience ng mga anak ko. Kasi insured ako. Madaming klaseng insurance. May pension, may life. Pwede nga ang insurance mo ay kamay mo eh. Yung mga model, insured ang legs eh. Nagkagasgas. Heidi Klum, kung kilala niyo si Heidi Klum, asawa ni Seal, sikat siya na model, insured ang kanyang legs. Pag nagkagasgas yan, meron siyang pondo for plastic surgery. Insured. Ngayon, may insurance din ng ilong. Pag na-damage siya, rhinoplasty. Yan yung ibig ko sabihin. So, balik tayo dito.
Eh di na-measure mo na yung forecasting error, ano? Pag hindi ka sure, isa-isahin mo yung SES, ano yung MSE, MAE, isa-isahin mo yung DES, then isa-isahin mo yung TES, alin ngayon yung may pinakamababa? Ang sagot mo sa number 1, halimbawa ay TES. Ito yung sample ng exam, ano? Anong model yung pinaka-best? Then, ano yung accuracy niya? Ako ang pipili ng measurement in terms halimbawa ng MAPE. Sir, ang error rate lang ng model based sa data ko ay 2.17%. Okay? So, ano yung question number 3? So, TES, 2.17, anong 3? Then, halimbawa, ang question number 3, ano yung pinaka-second best model? Kung papipiliin ko lang kayo sa SES, yan example lang, hindi saktong ganyan ha. Sa DES at saka sa TES. Halimbawa lang. Yan yung laboratory exam natin. Anong model? Dataset 1. Anong MAPE? Kung MAPE ang gusto ko, pwede ko sabihin MSE. Then, ano yung pangalawang second best model? Ang second best model, sir, ay DES. 1 to 3 lang. Isa't kalahating oras. Open notes, saan pa kayo? Open Google. Pamigay. Pero minsan, di pa rin nila nakukuha. Open na. Huwag nyo akong sisisihin pag nagkamali kayo. Open notes. Pwede kayong manood ng video ko habang nag-exam. Pwedeng buklatin yung itong mga notebook. Abay, ewan ko na lang. Hindi ko nakasalanan kung mali yung sagot mo. Binigay ko na sa iyo lahat ng support. Hindi ko alam kung paano ko pa magkakamali. Okay? Pag nagkamali ka, bawi ka na lang ng midterm. Bawi ka na lang ng midterm. Okay? So next, ito'y sasaglitan ko lang ha. Kasi ito yung concept ng ARIMA. Sasaglitan ko lang tong, hindi ko to slide, pero sasaglitan ko lang. Kasi ang concept ng ARIMA is based on ACF at saka PACF. Sir, kasama yan sa exam, hindi naman. Diretso tayo ng ARIMA. Pero ito yung concept ng ARIMA. So papakita ko lang sa inyo. ACF, maaaring kasama sa exam ng lecture, pero hindi kasama sa lab. Autocorrelation function plot. Hindi ko na ipapakita yung code nito, Meron akong folder doon kung paano gawin ng ACF at saka PACF. Okay, hindi ko na siya ipapakita. Meron tayong partial autocorrelation. So, madali lang i-explain to. So, balik muna tayo sa concept ng correlation. Ang correlation, ano yung relasyon ng variable X sa variable Y? Ganun ng time series eh. Anong relasyon sa time series naman, halimbawa, ito yung time series. Line graph yan, pero dinodrawing ko lang na ganyan. Ano ang relasyon ng day 3 sa day 2? O, ganun lang. Yung day 2, anong relasyon niya sa day 1? So, meron pa rin correlation. From SMA hanggang triple exponential smoothing, may correlation. Pero, naa-amplify yung correlation kapag gumagamit tayo ng ARIMA. So, bakit? Ayan, ito lang. Ang value ng correlation, pag positive 1, yan ay perfect correlation. Strong. Kapag negative 1, yan ay negative correlation. Perfect din na correlation, pero negative, pabaligtad. Pag tumataas ang grade mo, malamang, lagi ka nag-aaral. Tama. Pag tamad ka mag-aral, tumutumal din yung grade. Perfect correlation, halimbawa. Halimbawa, ang correlation niya ay 1. Ibig sabihin, mag-aral ka. Kasi, pag nag-aaral ka, ang correlation niya is halimbawa ay 1, strong positive. Pero kung 0.5 lang, mag-aaral ka pa ba? Mag-aaral pa rin ako. Kung ang correlation ko lang ay 50-50. Ibig sabihin, hindi na i-explain na 18 hours kang nag-aaral, tumataas yung grade. Kasi pagod ka na. Paring ang correlation nun, ang pagtaas ng grade mo is 0.5 na lang, hindi siya ganun ka-strong. 18 hours, ang correlation ng pagtaas ng grade mo is 0.5 na lang. Gawin mo lang halimbawa ay 6 hours, ang correlation halimbawa ay 7. May factor kasi yung rest. Okay, minsan mas magandang mag-exam ng kompleto ang tulog kaysa yung nag-review ka, na-review mo lahat, pero pagdating mo sa exam, wala ka nang maibigay. Kasi ang nangyari, nakatulog ka lang, hindi mo na nasagutan.
Isang oras kang nakalugmok. Alam mo yung sagot, pero nakatulog ka. Yes, nangyayari yung ganun. Okay? So, linear. Ito, sample graph lang. Okay? Kung i-base mo siya sa linear relationship, ito yung ibig sabihin ng correlation. Kung ililinya mo siya sa straight line. Kapag 1, ay di nagsasapin siya sa straight line. Dito, may mga naliligaw pa na points. Malayo siya dun sa straight line. Hanggang naging sumabog na lahat. Hindi ko makitaan yung kinalaman ng X and Y. Halimbawa, ito yung X and Y. Kung yan ay graph, kung yan ay scatter plot. Ibig sabihin ng 0, walang kinalaman yung X at saka Y. Wala talaga siyang kinalaman. Kapag bagwapo ako, kailangan ba, ang correlation ba, marami akong jowa? Minsan, may gwapo na walang jowa. Ano? hindi ako wala akong, teka. Wala akong sinasabing ganyan. Pero may mga gwapo at saka maganda na gusto lang nilang single. Kayo naman. Kumbaga, iba choice. Okay, gaya ko. Gaya ko ano. Ang option ko kasi gusto ko mag-asawa. Hindi ko sinasabing gwapo ako. Sa feeling ko yun. Pero hindi ko sinasabi na gano'n na nga. Akin lang. Kasi sino pa bang pupuri sa sarili mo? Eh di ikaw din lang. Pero the moment na pinangalandakan mo na gwapo ka, iba na yun. Okay? Kumbaga ang mindset ko, sige pogi ako. Kumbaga lang. Yun yung mindset ko. Pero hindi ko pinapaalam sa lahat. Mindset ko lang. Mindset baga. Mindset lang. Meron. Ayan. Okay? Tapos ano siya, pag negative, ay di pabaligtad lang. Papunta lang sa left. Yung magiging graph. Yun lang yung correlation na sinasabi. Kasi ang time series is more on correlation. Anong kinalaman ng prediction ko bukas sa value ko previously. Siyempre, may kinalaman siya. Pero ang ARIMA, ibang mag-work ang ARIMA. Compare dun sa tatlong na pag-aralan na natin. Ito na lang. So, ganito naman yung correlation dati. So, ano yung correlation mo sa day 1 at saka doon sa kahapon? Yun lang ibig sabihin ng -1. Ginagraph lang natin. Kahit di ko na nga ito gawin eh. Ang correlation mo ba is 0.8 lang? Halimbawa, ano yung correlation na kahapon ay 10, ang mabebenta ko ngayon ay 14. So, ibig sabihin, hindi siguradong 14. Kasi 0.8 lang yung correlation. Hindi sure. Pero may probability na 0.8 ang correlation is maging 14. Hindi siya certain na exact amount. So, ganyan yung mapa ng correlation. Kung nakikita nyo yung autocorrelation function, gaya nito. 2 days ago, ang correlation ng 14 is 0.7 na lang. Ibig sabihin, malayo na siya dun sa hanggang sa lumiit siya. Kasi kung igagraph mo siya, halimbawa, ang correlation nito, doon ay pwede ko sabihin 0.2 na lang. Wala nang kinalaman, masyado nang malayo eh. Yung correlation nito dito, pwede ko sabihin 0.8 kasi siya yung recent na data. So, ganun lang yun. Inuulit ko lang kung ano yung concept ng correlation. Yan. Gaya nito, anong correlation mo dito sa kasunod na data and so on. Okay? Sir, ano yung autocorrelation? So, ganito na lang. Ganito yung example plot. Ito, pwede mo din siyang gamitin, kung titingnan nyo yung notebook nito, pwede mo siyang gamitin para ma-identify kung yung time series mo ay merong seasons. So again, ito'y another technique para makita mo kung ayaw mo ng STL, ayaw mo ng periodogram, pero maganda yung periodogram para malaman mo yung number ng period. Kung gusto mo, pwede kang gumamit ng ACF, autocorrelation function plot. Kung gusto mong makita kung may seasonality, tingnan mo yung peaks. So, ibig sabihin, itong value na to, kung makikita mo yung peaks niya, is nauulit siya. Sir, anong ibig sabihin nito? Nung line na yan. Anong line na yan? Nung shade na yan?
Yung tinatawag sa statistic, yan yung confidence, usually 95% confidence. Kung nakakita ka ng bell curve shape, yung nasa loob ay 95% yung confidence kung perfectly symmetry. Okay? Kung nakikita nyo, most of the peak is nasa loob ng confidence. Ito, understand ko to na nasa labas talaga siya. Kasi nag-uumpisa pa lang tayong mag-identify kung merong seasonality. The moment na nakita mo yung mga peaks is nasa loob ng confidence, isa siyang batayan na yung time series mo ay merong seasons. Okay. Sir, paano naman kapag walang seasonality? Kapag pinadaan mo sa ACF na ganito yung itsura, anong titingnan mo? Ang titingnan mo lang para malaman mong walang seasonality is napaka-sharp na drop. Okay? Biglang mataas, biglang tumalon, nag-suicide. Big sabihin tumalon. Nandito siya, biglang tumalon doon sa baba. Hindi niya kinaya. Okay? Tapos naging stable siya. So isa sang sign na walang season. So pwede itong method na gamitin. So sir, di ba autocorrelation plot yan? Anong ginagawang correlation dyan? Anong correlation nito dyan? Anong correlation nito doon? Correlation niya dyan? Correlation doon? So pag sinabi mong ACF, ito lang tatandaan yung term. Direct relationship. Hindi siya pwedeng mag-skip. Anong relationship mo dyan? Tapos yung kasunod, anong relationship mo dyan? Correlation mo dyan, correlation mo dyan, correlation mo dyan. Okay, punta tayo doon sa kapatid niya. Pag sinabi kong ACF, direct correlation, kailangan magkatabi tayo. Ha? Direct. Then, meron din namang tinatawag, ito nga yung naging basis ng ARIMA. Ito yung next model natin. Minsan, ang model is very complicated na hindi mo makukuha sa direct relationship. Doon napapasok yung partial autocorrelation. So, wag ko nang ipakita to So, ipapakita ko sa inyo yung PACF. Okay? Yung PACF, ito yung sample. Partial autocorrelation function. Yung isa, autocorrelation. So, ito yung partial something na autocorrelation. Malalaman mo din sa partial autocorrelation na wala talaga silang seasonality. Pero, mas ire-recommend ko yung ACF kung gusto mo mag-identify kung may seasonality or wala. Yung partial, hindi siya recommended for seasonality. Bakit? So, ulitin ko lang ulit So, magdo-drawing ako ng graph. Okay, i-compare natin. So, halimbawa, ito yung graph. ACF yan. Ito yung ACF ang concept. So, halimbawa, ito. Parehas lang. Para madali lang intindihin. Ito yung PACF. Di ba ang term natin sa ACF? Direct. So, ibig sabihin, itong line na to, ang kino-correlate natin is ito. Then, itong line na to, ang kino-correlate natin is ito. Usually, yan ay ginagawa ng exponential smoothing. Ang ARIMA ganito. Pwede kang mag-set na ang correlation nitong point na to is i-correlate mo agad dun sa mag-i-skip ka ba ng middleman. Okay? Pwede mong iset na mag-i-skip ako ng previous value ko kasi mas nakikita ko meron siyang relasyon 2 days ago kaysa kahapon. Yan ang concept ng PACF. Binibilang natin kung ilan yung number ng lag. Ang lag natin kung ganito is 2. Kailangan i-difference ko siya, more on differencing, ng 2 para ma-stabilize ko yung time series. Okay? Question? Ano daw? Sa? Hindi naman. Kasi ini-interpret nga lang natin dito. Yung, yung seasonality or what? Itong PACF, ito'y concept ito ng concept ito ng ARIMA. Ito yung ginamit niyang concept. Pero hindi pa ito yung model. Hindi pa ito yung model. Ganito lang yung nangyayaring concept. Pwedeng PACF ang ARIMA, pwedeng ACF. Nagiging ACF siya kung ang pinili mong lag
ay 1. Ibig sabihin, strictly, every other day. Pag ang pinili mong lag ay equals to 2, pwede akong mag-skip every 2 days. Nalalagpasan ko yung isang data. Nagigets ba? So, bakit? Kung i-compare ko, ganito lang ha. Kung i-compare ko yung ACF at saka yung PACF, sabi ko nga, madaling salita. Kailangan ito ay direct. Ito ay kailangan ay pwede ditong indirect. Pwede akong mag-skip. Pwede ko nga sabihin ito yung time series ko. Halimbawa lang ang lag ko halimbawa ay 3. Skip na natin to. Kasi wala namang kinalaman sa prediction eh. Kayang-kayang i-identify ng ARIMA yung mga ganyang bagay. Bakit? Ini-stabilize kasi niya yung time series. Ginagawa niyang ang term is stationary. May i-discuss ko. So, aabot tayo dun sa ARIMA. So, yan lang yung PACF natin. So, siguro hindi ko madedemo yung ARIMA, pero sasabihin ko sa inyo yung concept. Siguro sa week 5 ko na ipapagawa yung ARIMA. Ayan. Next model. Next model na So, ulitin ko lang. SMA, EWMA, review lang ito Same siya sang SES. So, meron akong DES, meron akong TES. Sir, alin ang gagamitin nating pang forecast? Cannot be. Cannot be. Cannot be siya, yung EWMA, pero kung gagawin mo siya sa SES, pwede na. Huwag kang gagamit ng EWMA para mag-forecast ng kasunod. Wala siyang capability. Yung library ko na EWMA ha. So, ang gagawin natin, pang-apat na model to, so gagamit ako ng ARIMA. Hindi ko na i-discuss yung AR model, at saka yung ARMA model. Pag pinag-combine mo kasi, yun na yung ARIMA. Diretso na tayo ng ARIMA. Yung AR kasi, parang lang yan. Parang may component lang ng auto-regression. Straight line lang ang kayang, hindi naman straight line. Kapag may trend lang yung kayang i-forecast. Yung ARMA, parang equivalent siya sa DES, mas powerful nga lang siya sa may trend component. So, dediretso na ako sa ARIMA. Plus, pag sinabi mong time series, ang unang papasok sa isip ng mga expert, uumpisahan natin sa ARIMA. Kasi mas accurate to kaysa sa exponential smoothing. Bakit daw? Explain ko kung bakit mas accurate to. Bukod sa may heart, yung presentation. Hindi ko alam kung ba't may heart. Yan. AR. So, i-define lang natin yung ARIMA. May component kasi siya. Merong AR component, merong I, tapos merong MA. So, ang concept lang ng AR, set, ano nga ulit yung AR? Ang AR, ang ibig sabihin niya ay auto-regression. Yung auto-regression, yung diniscuss ko kanina, dalawa, ACF ba siya or PACF? Correlation, auto-regression. Okay, so buburahin ko na lang, basta auto-regression siya. Yun yung AR component. Sabi niya, yung past na influensyahan yung present. Ganon din yung present. Kaya tayo nakarating dito sa present stage na to, may nangyari sa past. Kaya kayo nakarating ng college, ano nangyari sa past nyo? Nag-high school kayo, nag-elementary kayo, nag-kinder, nag-preschool. Yun yung time series ng academic nyo. Hindi ka naman makakarating dito kung nag-skip ka. Preschool, tapos diretso ka na ng college. Gifted lang yun. Yun? Bona kid. Okay? Mga gifted. O kaya pro-meal. Okay? So, yan. So, yung in-explain ko lang kanina, So, using the past days, kung coffee lover ka, ako coffee lover ako, kaya mong i-predict kung ilan yung mako-consume mong coffee kinabukasan. Based sa how much coffee for the next, about 1 week ako nagkakape. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 15. Ito rin yung i-emphasize ko. 2, 1, 2, 1, 1. May isang araw na 15 times akong nagkape. Medyo kakaiba na siya, di ba? Ang ARIMA, ito yung tinatawag natin na
Shock. Parang may kakaibang nangyari doon sa araw na yan. May shock. So siguro marami akong ginagawa, marami akong sinusulat. 15. Ito yung hindi kaya ng exponential smoothing. Pero kayang i-interpret to na Arima na something is off. May nangyaring shock. Ia-account niya yung shock para hindi ma-shock yung prediction mo. Ganun yung mangyayari. Ina-account natin yung variance. Yun yung advantage niya sa exponential smoothing. Hindi lang wine-weight kung gaano kakalayo sa past, di ba? Pag exponential smoothing, mas priority mo yung present kaysa sa past. Pero may nangyari ngang shock along the way. May kakaiba. So, ia-account yan ng Arima. I-stabilize natin yung time series mo. Para yung effect ng shock, hindi siya malaki doon sa prediction. Kaya ito yung inuumpisahan na model kapag nagta-time series. Hindi na tayo nag-exponential smoothing. Ay di sir, laging Arima na lang pala ang gagamitin. Hindi. Pag complex ang model, kailangan mo ng complex na algorithm. Tama. Kung complex ang time series, kailangan mo ng complex na algorithm, which is Arima siya. Kung simple lang ang model, ganito lang yung time series mo. Sus ko naman, gagamit ka pa ba ng Arima? Straight line nga lang. Kahit simple exponential smoothing, kayang-kaya na yan. O kaya DES. Halimbawa, ang time series mo ay ganito. Straight line lang na ganyan. Ay sir, Arima ang gagamitin ko. Kasi kailangan may shock eh. Nakakita ka ng shock? Straight line? Baka ako yung ma-shock sa sagot mo. Okay? Again, moral lesson. Hindi porkeng kaya mong gawin is gagawin mo na every time. Sa buhay, hindi ganon. Kailangan may reservation din. Hindi porkeng kaya, is this kaya kong tumalon sa third floor hanggang first floor na buhay pa ako. Lagi mo ba siyang gagawin? Araw-araw ba magde-demo ka sa amin? Na hindi ka namamatay? Halimbawa, hindi ka nga namamatay. Sir, may siyam akong buhay. Gagamitin ko yung isa for demonstration purpose. Tumalon, buhay. Kinabukasan, tumalon, buhay. Okay? Tumalon ng pangatlo, patay. Yun yung ibig ko sabihin. Hindi porke kaya mong gawin, ay gagawin mo na. Ibe-base mo sa sitwasyon. Pero kung nagpapa-impress ka sa naliligawan mo, maaaring gawin mo siya. Pero wag mo din gagawin. OA yun, OA. Okay? So next, ang Arima is all about lag. Yun yung sinasabi ko. Gaano karaming lag yung ide-decide mo para maging stabilize yung data mo. More on stabilization, differencing na kasi yun. Okay? Ayan, lag means yesterday's copy. Halimbawa, lag 1. Ibig sabihin, kailangan ko yung data ko yesterday. Yun yung lag 1. Pwedeng mag-decide ang Arima na ganito. Mas mapipredict ko yung copy consumption ko kung ang lag ko ay 2 every other day. Yun yung gagamitin ko. I-skip ko na yung kahapon. Kasi based sa pattern ko, hindi na pe-predict nung kahapon. Pero every 2 days, kaya niyang i-predict. Yun hindi kaya ng exponential smoothing. Basic kasi nung algorithm niya. Straight lang. Every other day around. Hindi tayo pwedeng mag-skip. Sa Arima, pwede tayong mag-skip. Yun yung advantage niya. Yan. Sir, ano yung letter P? So, ganito kasi yung model ng Arima. Meron siyang letter P, which is yung AR. Meron siyang D, which is yung differencing. Meron siyang Q, parameter. Kaya hindi ako magtataka kapag naglalaboratory tayo, tapos gumagamit ka ng Arima, may maririnig ka na ganito. Halimbawa, naglalab kayo. Halimbawa, anong model mo ng Arima? 111. Anong model mo ng Arima? 110. Ikaw, anong model mo ng Arima? 200. Tapos katabi mo yung crush mo. Anong model mo ng Arima? 143. How cheesy. How cheesy. 143 nga.
Hindi nga. Ito naman, nagjo-joke nga eh. 143 nga talaga. Kahit silipin mo yung puso ko, 143 yan. Ang corny. Okay. Okay, so ganyan. So medyo makakarinig ako ng ganyan sa laboratory. Hey, anong model mo ng Arima? 111, 000, 134. Kasi dinidifference nga natin. Yung p-value, ilan yung number ng lag mo? So ibig sabihin, pwede itong maging 2 kung dalawa yung lag na pinili mo. Okay? So yan yung AR, yan yung autoregression. So ang kasunod, yan na nga. Diniscuss ko na lang ano. So, kung dalawa siya, hindi dalawa. I-skip ko na to ano. More on animation lang ito. Yan yung coefficient natin. So, ang mini-measure daw nung AR, kung ano yung impact nung past dun sa present. Ano? Based sa lag. So, pwedeng ang lag mo ay 1, 2, 3. Depende. Ang maganda sa Arima, ang totoo lang, ang maganda sa Arima, hindi mo kailangan kung na may idea ka ng trend, hindi mo kailangan na may idea ka kailangan may idea ka ng seasonality. Pero at least, na ang nawawala dito, kahit wala kang idea kung ang trend ko ay additive or multiplicative, walang problema sa Arima. Sagot ka na niya. Ang kailangan mo lang sa Arima is ma-identify yung seasonality at ilang periods. Tanggalin mo na yung concept ng trend. Hindi ko siya kailangan. Kasi ini-stabilize natin yung data. More on that. Hindi pa tayo nadating dun. Okay? Wow, OA. OA ha? Superman. Ayan ang sabi ng slide eh. AR is super powerful. Ano, in such time, where patterns and trends are important. So, ganito din ang difference ng Arima over exponential smoothing. O, halimbawa, 10, 20, 30, 40, 50. So, malamang alam niyo yung kasunod. Ano? 10, 20, 30, 40, 50. Alam niyo yung kasunod ano? As a human being, alam mo yung pattern. 60. So, anong gagawin ng exponential smoothing? Halimbawa, EXP. Anong gagawin ng exponential smoothing? Malamang hindi 60 ang lumabas dyan. Ano? Malamang bigyan niya ng weight. Ang weight mo nga ay ano? Hindi, ito yung pinakauna eh. Ikay 0.9, ikay 0.8, ika ay 0.7, ika ay 0.6. Malamang ang sagot mo, hindi 60. Nagigets ba? Kahit gumamit ka pa ng double exponential smoothing, triple exponential smoothing, hindi ka mag-a-arrive sa 60. Nagigets ba? Pero ang Arima, kakaiba. Alam nyo kung ano mini-measure niya. Differencing. Yung sinasabi ko, ano yung impact ng 20 kahapon? Halimbawa ay 10. Halimbawa ito ay 10. Halimbawa, ito ay 10. Halimbawa, ito ay 10. So, may idea siya na ang pattern ko ay every 10. So, ang prediction niya is accurate. Yung 50 plus 1, sasabihin niya is 60. Precise. Hindi man ganun ka-precise, malapit ako dun sa 60. Kasi ang ina-identify ko ay pattern. Hindi yung simpleng averaging lang. Although meron tong averaging, nag-a-average din to, moving average din kasi. Auto, regressive, integrated, moving average. Although may component siya ng MA, yung basis niya, naghahanap siya ng in-between na pattern para bang read between the lines. Alam mo, yung halimbawa, nung college ako, may jowa ako, read between the lines. Iba yung pinoproject niyang muka dun sa smile. Sabi ko, ako ngayon magiinom kasama yung yung mga barkada ko. Nakasmile siya. Pero kakaiba yung smile niya. Sige, okay lang, pero nakasmile siya. Pero alam mong ayaw niya. Kasi nadedetect ko yung underlying pattern ng smile niya. Kapag kabisado mo na yung karelasyon mo, alam mo yung smile na genuine na pinapayagan ka niya, alam mo yung smile na fake na ayaw niya. Sa totoo lang. So, babasahin natin in between the lines yung pattern. Hindi tayo basta-basta mag-a-average kapag Arima. Hahanapin ko muna yung relationship niya. Kaya nga nag-auto-correlation tayo eh. So, ibang klase yung algorithm niya. Okay? So, anong kasunod? Idea na nga.
Yung past, ipipredict ko yung future. Then, ang gagawin natin is stationarity. Ito yung special sa ano. Ito yung special sa time series pagdating ng ARIMA. So, ito ay, ano ba yung stationarity? Dalawa kasi yung klase ng stationary. Meron kang time series na stationary, hindi iha. Hindi stationary. Papel yun. Okay? Then, meron tayong non-stationary. Itong concept ng stationary at saka non-stationary, pwede mong magamit din para makapag-detect ka kung may seasonality or trend. Ang dami na nating pang-detect kung may trend or seasonality. So, sample. Magsasample ako ng non-stationary ha. So, ganito lang ibig sabihin ng non-stationary. Okay? Nag-graph yan. Hindi siya nagbabago. Banayad laang. Okay? Pero, bakit inihantulad siya sa trend? Ang trend, minsan, constant speed. Ako, halimbawa, nagbabike ako, ano? Totoo naman. Halimbawa, 25 kilometers per hour. Okay. Halimbawa, medyo mabagal pa nga yun, 25. Usually, ang average lang 20. E di, constant lang, 25. Pagdating ko sa parteng Sampaloc, ang daming humps. Yung taga Sampaloc dito, pwedeng pakitanggal ng maraming humps. Nakakaabala sa 25 kph ko. So, meron akong variation. Nagbabump. Siyempre, pag makaka-experience ka ng hump, kailangan mong pumreno ng kaunti. Meron akong variation. Pag sinabi kong variation, ito yung mga factor na hindi ko makokontrol. Hindi ko naman makokontrol na may humps doon. Ano ako, bababa, titibagin ko siya. Para lang mawala. Constant speed ako, 25, babagal ako, kasi may variance na hindi ko naman makontrol. Ano yung sinasabing ko variance? Yung rhythm ng pagbabike ko. Okay, nagbabike ako sa Luciana, 25 kph. Okay, 25. Bumagal ako, naging 15. Covariance, variance. Dahil may humps. Pagdating ko nung plaza, naging 10 na lang. Alam nyo kung bakit? Walang humps. Hindi. May maganda akong nakita. Nagja-jogging. Sorry, Jasmine. Example lang to. Pero minsan may nakikita talaga akong maganda. Nabagal. Ba, nakita ko si Moira. Diyan sa plaza. 25 na ako. Pagdating ko sa harap ni Moira, 50 kph na agad ako. Joke lang. Joke lang. Mas pinilisan ko pa, tumayo pa ako sa bike ko. Kasi nagpapa-impress ako sa kanya, kayo naman. Nagpapa-impress ako sa kanya. Walang hiya. Nalusutan pa nga. Nalusutan ko pa. Siyempre, nagpapa-impress ako. Kailangan mabilis. Tumayo pa dun sa bike. Yung covariance, yun yung mga factor na kaya mo namang kontrolin, pero dahil sobrang ganda nga niya, hindi ko makontrol na tumingin. Siyempre, pag tumingin ka sa kanya, babagalan mo. Kaya ko siyang kontrolin. Kung i-compare mo siya sa humps, hindi ko naman kayang kontrolin na bakit may humps dun eh. Pero kaya kong kontrolin na pumikit na lang muna ako habang dadaan ako sa kanya. Pero hindi ko na control. Siguro nga, pagdating niya, nag-go-glow siya. Alam niyo yun? Yung may aura siya na ano. Alam mo yung nag-go-glow yung aura niya? Parang ganun yung nakita mo siya. Ay di, hanggang tingin na lang kasi may asawa na ako. So, yan. So, may experience mo siya sa stationarity. Ano? May mga variation pero hindi siya constant. Okay. So, bibigyan ko kayo ng non-stationary na data. Anong sample ng non-stationary data? Ayan. Balik ulit tayo dyan. Pag stationary, walang trend, walang seasonality. Kapag non-stationary, may trend, may seasonality. Another term lang to. Okay? Kayang-kaya mo mag-detect ng stationarity using another method. So sir, bakit natin pinag-aaralan yan? Ganito kasi ang nangyayari sa ARIMA. So kung may data ka ng non-stationary, ang ginagawa niya,
based sa lag. Based sa lag kasi nasa lag pa lang tayo. Based sa lag, itong non-stationary niya, kino-convert niya sa stationary na data. Kasi ang kailangan ko lang ma-detect is yung pattern in between. Tinatanggal niya ang trend at saka seasonality. Kasi mas madaling mag-predict kapag walang trend at saka seasonality. May mechanism siya na yung non-stationary data, kino-convert niya sa ganitong itsura. Ini-stabilize ba niya para mawala yung non-stationarity? Sa totoo lang, mas madaling mag-predict kapag yung non-stationary data na may trend at seasonality, i-convert mo sa stable version lang niya na hindi nawawala yung tunay na property niya. Kumbaga, nag-ibang anyo lang, pero ito pa rin siya. Halimbawa ako, nagpa-rhinoplasty ako. Gumanda yung ilong ko, pero ako pa rin si sir, same personality. Nagbalat kayo lang ako. Pero same pa rin ako. Okay? Pero ang downside nun, mahirap akong ma-recognize. Baligtad yung concept ng ARIMA. Mas madali siyang ma-recognize na ngayon kasi very stable lang yung version. Ang binibilang natin sa lag, ilang beses kung i-difference, dalawang lag yung kailangan ko, bago maging stable na version niya. Halimbawa, at lag 1, ang itsura ng graph mo, halimbawa, at lag 1, ganito pa rin. Kakikitaan mo pa rin ng trend at seasonality, hindi sapat na lag 1 lang. Kapag nag-lag 2 ako, at naging stable siya, yun yung gagamitin natin na model, na ARIMA, differencing. Ilang days ang kailangan mo para makuha mo yung stabilized version niya. Minaminus. Kaya ito yung ibig sabihin ko nagiging stable siya. Magmaminus ako ng 1 day para ang data ko is 10 na lang. Halimbawa, ito ay 10, 20, 30. Kailangan ko ng isang lag para ang data ko is maging 10, maging 10, maging 10. Very stable. Nagigets ba yung concept ng ARIMA? Medyo kakaiba yung concept niya, kaya mas maganda talaga siya. Kung i-compare mo siya sa exponential smoothing at saka sa moving average, i-average ko siya lahat, 10 at saka 20, may sagot, malamang yung prediction ko is malayo sa actual natin. So sana nagigets niyo yun, Isa yung kailangan ko bago ko ma-stabilize na may pattern ako na every 10 ang nadadagdag every day. Mas smart yung algorithm. Mas complex yung model. Kung complex yung time series na data mo, maybe it's time gagamit ako ng ARIMA. Nagigets ba? Bibigyan ko pa kayo mo ng ARIMA, di may kapatid nga sa RIMA. Pwede mong gamitin kapag merong season. Seasonal ARIMA. Ang hihingin sa yung parameter ay 6. Kapag gagamit ka ng SARIMA, i-advance ko na agad kayo, last na to. Kasi 5:30 na. E di SARIMA, hihingan ka niya ng P, D, Q, tapos hihingan ka pa niya ng capital P, D, Q. Ito ay para sa trend, ito ay para sa seasonality. Kaya nag-uusap kayo, anong SARIMA model mo? 101 to 10. Parang nanghihingi lang ng number, Pwedeng 504, 104. May component ka para sa, sa ARIMA, tapos may component ka sa seasonality. Meron pa yung kapatid, di ba sabi ko may SARIMAX pa. So, hingan kanya ng model. Halimbawa, 010, halimbawa 011, halimbawa ay 101, halimbawa lang hihingan ka pa niya ng component, halimbawa ay 7. So, halimbawa 7. Ano ibig sabihin ng 7? Yun yung X factor. Halimbawa, every 7 days, may nangyayaring kakaiba. Saan manggagaling yung 7 days? Ang time series data natin ay 2 na. Ganito ang gagawin natin kapag may SARIMAX na 2 linya ng time series mo. Yung bang temperature ay may kinalaman sa number ng COVID cases. So, meron tayong factor external. Nasanay kasi tayo na ito lang yung data natin, number of cases. Ngayon, kung gusto mo mas accurate, may kinalaman ba yung temperature
sa dami ng number ng COVID cases. Exogenous value. Para makita mo na habang tumataas yung temperature, nag-a-adjust din yung COVID cases based sa factor ng temperature. So, ang magiging prediction mo, dalawang line, magpipredict ka lang ng isa. Pero, in-account mo yung dalawang time series. Ang tawag dyan, multivariate time series. Pwedeng ang time series mong model ay tatlong variable. Pero ang prediction mo lang ay isa. Pinag-combine mo yung time. Yan yung maganda talaga. Yan yung accurate na model. Halimbawa, anong magiging weather natin sa susunod? Humidity kahapon ay ganito. Ang precipitation ay ganito. Pag kinombine mo, rainy bukas. Ganyan ang ginagawa sa weather forecasting. Hindi lang yung temperature kahapon, hindi lang yung precipitation, hindi lang yung humidity. Pinagsasama nila yung tatlong factor para mas accurate na ma-predict kung anong mangyayaring weather for the next week, for the next month. Kaya accurate siya. Okay? Meron siyang X factor, exogenous value. Ngayon, kung magpe-predict ka ng stock, anong pwedeng exogenous value mo? Presyo ng stock, presyo ng oil. Pagsamahin mo, may kinalaman ba yung presyo ng oil sa presyo ng stock? Kung meron ka, mas makaka-create ka ng mas accurate na model kasi dalawa na yung kino-consider mo. Huwag kayong magpapahinga na sa isang line lang. Nagpe-predict kami ng time series, minsan 6 ang data namin, 6 na line. Nagre-result lang sa isa. Mas accurate siya kung i-compare mo siya sa simple lang. Okay? Tuturuan ko din kayo ng multivariate. Kaso baka na siya. Sa start ng midterm, magtatry lang tayo ng isang multivariate kasi yun yung pinakamaganda. Sir, anong model gagamitin namin? Same. Same model. Pero, kung may exogenous value ka na, hindi na po pwede dyan yung exponential smoothing, hindi na sapat yung ARIMA, hindi na sapat yung SARIMA. Kailangan merong yung library mo is tumatanggap ng external factors, which is yung SARIMAX. So sana na-gets nyo. Maganda mag-aral man ng time series. Lalong-lalo na kung nag-i-invest ka talaga sa kung saan mang stock investment, maganda siyang gamitin.